Senatorial Debate 2022. Umpisa na natin ang debating ito. To start the debate, each candidate will be giving their opening statements. And for the opening statement, candidates must answer the question, what will be your priority legislation during your term as senator? For your opening statements, you have 90 seconds each. Ang unang magsasalita ay si Ms. Agnes Bailen. Maraming salamat, Karen. Mga kababayan ko, kung ako po ay papalarin at mananalo bilang isang senador, ang magiging priority ko po ay i-reorganize po ang ating burokrasya. Masyado na pong mabigat ang ating burokrasya dahil ako po ay nakasilbi po sa 3 branches po ng government. At nakita ko rin po na yung salary standardization law, ang sabi nga is standardized, pero po in due time, marami po nagpapa-exempt. So meron pong mga ahensya na mas nakakalamang sa ibang mga ahensya. So ang kailangan po talaga natin ayusin ating bureaucracy. Tapos marami po tayong mga ahensya na nagdodoble. Yung ibang ahensya, temporary lang, pero ayaw nilang mabuwag. Pero kailangan na kasi masyadong mabigat po ang ating burokrasya at masyado pong magastos sa mga taxpayers. Lalong-lalo na po ngayon ng pandemya, nalaman po talaga natin kung ano ang essential at non-essential government workers. So ang unang gagawin ko, itatanong ko po sa civil service, sino ba yung mga ahensya, ano yung mga listahan kung sino yung mga nag-work from home at sino po yung mga pinapapasok. Nalaman ko rin po sa ating ahensya na meron pong mga trabaho like drivers po at ang mga mabababang mga empleyado na hindi po sila permanente. Ayun ang babaguhin ko po. Maraming salamat. Thank you, Attorney Agnes. Attorney Luke Espiritu. Okay, magandang gabi sa lahat. Ang priority legislation ko ay buwagin ang lahat ng mga manpower agencies. Dahil walang silbi ang mga manpower agencies, sila ay mga linta, parasite, extra layer lamang na walang silbi sa produksyon. At sila ang dahilan kung bakit ang ating mga manggagawa ngayon ay nasasadlak sa kahirapan. 70% ng ating mga manggagawa ay contractual sa ilalim ng manpower agencies. Ang effect ng pagiging contractual kahit gaano ka katagal sa iyong trabaho, umabot naman ng 10 years, 15 years, 20 years, wala ka talagang kapag-asa sa buhay dahil sasabihin ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, sasabihin niya hindi ka manggagawa ng kumpanyang yon, ikaw ay manggagawa ng manpower agency. Anong effect nun? Matatali ka sa minimum wage na hindi naman nakabubuhay. Masyadong mababa ang minimum wage natin kumpara sa ating cost of living sa mga manggagawa na 1,615 a day. At hindi sila nakakapag-union, kaya hindi nila na itataas ang kanilang sweldo. Tapos wala silang karapatan sa security tenure, anytime pwede silang tanggalin kapag sila ay nagreklamo, kapag sila ay nag-organisa. Itong manpower agency na to, in the meantime, kumukumbra ng bilyong-bilyong piso sa pawis dugo ng manggagawa kahit wala siyang silbi. Pag ako'y nanalo bilang senador, huli na ang araw ng mga manpower agency. Thank you, Attorney Espiritu. Mr. Carl Balita. Bilang kauna-unahang nurse midwife po na tumatakbo, isusulong ko ang Omnibus Positive Practice Environment Act para sa mga health workers. Ito po hindi lamang tutugon sa kanilang pangangailangan sa sweldo at benepisyo, ito rin ay magbibigay sa kanila ng security of tenure, ng magandang working condition at yung tinatawag nating career progression dahil nakabanta po ang imbitasyon para sa kanila na magtrabaho sa ibang bansa na napakaganda ng mga offers. At bilang nag-iisang guro at doktor ng edukasyon, nais ko pong tumawag ng EDCOM 2.0 na kung saan titignan po natin ang epekto ng EDCOM 1 noong 1990, titignan natin ang epekto ng K-12 sa kagalingan ng ating mga mag-aaral at titignan natin ang Industry 4.0 na naging banta bago pa man dumating ang pandemya at syempre ang ating post-pandemic education. Higit sa lahat, kailangan makita natin ang sweldo ng mga guro sapagkat how do you attract the best and the brightest if their salaries remain to be not competitive, especially not even in the ASEAN but in the Philippines as well. At bilang entrepreneur guru at doktor ng humanities, gusto ko pong itaguyod ang Micro-Enterprise Commission na kung saan ma-enable natin yung 89% ng mga micro-enterprises out of the 99.5% na MSME at ma-incentivize ang growth kung sila ay lalago at matulungan at ma-integrate ang lahat ng serbisyong meron para sa kanila, lalong-lalo na ang puhunan. Thank you, Mr. Balita. Mr. Ibrahim Albani. In the name of God, the most compassion and the most merciful. Kung po papalarin tayo ng Diyos at saka sa bayanan Pilipino, we have to create more jobs sa mga mamamayan Pilipino. Kapag nakikita natin po dito, walang trabaho ang lahat ng mga barangay. We will create a barangay more cooperativism and we will create a system because we firmly believe only the system that could discipline people. So we have to urge the national government to download funds sa barangay because the foundation of the government, which is the barangay, if the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. And pangalawa,
ibabalik po natin. We are to urging the government, ibalik natin yung mga public facility sa sambayanan Pilipino, especially the key infrastructure sa bansa natin. Because nakikita natin ngayon, we are controlled by the oligarch. Kawawa ang sambayanan Pilipino. So ibalik natin katulad ng public utility, the electricity, pinakamahal dito sa buong mundo, which is the Philippines. Water, at saka transportation, at saka communication. We have a national flag carrier. Kailangan maibalik natin sa sambayanan Pilipino. Pangalawa, our country today are disunited. The Muslim are disunited, Christian are disunited, and we have two big political parties in our country and all disunited. So si Albani are going to spark the unity and national reconciliation sa bansa pagkat ito lamang ang susi sa tunay na pagbabago sa bayanan Pilipino. Thank you, Mr. Albani. Mr. John Castriciones. Ang priority legislation ko po ay ang agrikultura. Alam po natin ang kahalagaan ng agrikultura sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa pagkainan. Alam po natin, we are an agricultural country. 60 to 70% of our population are actually engaged in agriculture. But the irony of it all is up to now, tayo po ay bumibili ng bigas sa ibang bansa. What an irony. Several decades ago, the people from our neighboring countries would come to the Philippines in order to learn the ropes of planting palay. Pero ngayon, tayo na po ang bumibili ng bigas sa kanila. Ganun din po, ang bangus na dati-rati po ay napakasarap at nabibili lamang sa Pangasinan. Ngayon po ay binibili na natin sa Taiwan. Ang galunggong na kung saan ito ay pagkain ng masang Pilipino, binibili na rin natin po ito sa China. Ibig sabihin, napabayaan po ang agrikultura. Kaya kailangan po natin ng mga batas na magtataguyod at papaunlarin ang agrikultura. Agriculture is the backbone of our country. We are an agricultural country. Ano ang gagawin natin kung napakaraming mahihirap na mamamayang Pilipino? Kailangan po natin silang tulungan. Ito pong nag-uugnay sa insurhensya, sa kanayunan. Kaya kailangan dapat natin paunlarin ang agrikultura. Alam po natin, ayuda, tulong, lupa, yan po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Kung wala po ang magsasaka, ang sabi natin, sigurado magkakaroon tayo ng problema. Lalo-lalo po ngayong panahon ng pandemya na kung saan tayo pong lahat ay umaasa sa pagkain. Wala pong gamot ng pandemya. Ang kailangan po natin pagkain, lupa para sa ating magsasaka. Yan po ang kailangan natin. Thank you, Mr. Castriciones. Attorney Leo Olarte. Pag ako po ay papalarin na maging senador, ang mga priority legislations ko po ay sa kalusugan. Bilang doktor ng medisina at abogado, ako po ay magagawa ng batas na magpapahalaga sa kalusugan by establishing a Research and Development Science Center. Ito pong science center na ito ay magmamanufacture, research, develop vaccines for infectious diseases katulad po ng pandemic Omicron Delta, which is our number one arch enemy. And also medicines to prevent cancer. Ang cancer po ang pinakamatinding kalaban ng mamamayang Pilipino. Marami pong namamatay sa sakit na cancer, high blood, diabetes. Kailangan po natin magawa itong mga gamot na ito upang magagamit po natin. At ang sobran ng mga gamot at mga bakuna na ito ay ibibenta natin sa ibang bansa. Number 2 po is the education. Bilang profesor po ng batas at ng medisina po, at aking napansin po na itong mga kabataan po natin, mga estudyante pagdating po sa universidad, mag-aaral po ng medisina at batas, meron po silang kahinaan. It will become mandatory for all parents to bring their children mula kindergarten hanggang grade 6 sa eskwelahan. Libre po ang ibibigay na almusal as an incentive. Number 3 po is senior Attorney citizens. Olarte, you're out of time, unfortunately. Thank you. Attorney Salvador Panelo. Ako po ay tumatakbo sa Senado upang ituloy ang mga reforma na sinimulan ni Presidente Rodrigo Duterte, isang serbisyong malasakit at matapang. Ang pangarap ko ay pangarap ninyo. Gusto ko po na palagi niyong iisipin at abutin ang mga pangarap ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Ayon po sa ating saligang batas, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay magsilbi at magbigay ng proteksyon. Isusulong ko po sa ngayon dito sa batas na ito ang palawigin pa at palawakin pa ang libreng edukasyon, ang health at legal services. Bigyan ng 10,000 allowance sa mga ina ng tahanan. Doblehin ang mga sweldo ng mga guro. Ang mga drivers ay bigyan ng ayuda ng gobyerno. Bigyan po sila ng subsidy. Yung pong mga LGBTQ na inapi, kailangan palakasin natin ang anti-discrimination laws. Ang mga may sakit, may kapansanan, PWD, kailangan bigyan din po natin ng proteksyon. Kasama na rin ang mga senior citizens, dagdagan natin ang ayuda. At ang pinakamahalaga po sa akin sa ngayon, yung mga special children, kinakailangan po bigyan natin ng special education, libre at therapy. At kinakailangan po bigyan natin ng mga facilities. Ako po ay nakilala bilang tagapagtanggol ni Presidente Duterte at itutuloy. Attorney Panelo, sorry, you're out of time. Salamat. Thank you. Attorney Larry Gadon. Ang isa sa pinakamalaking problema natin ngayon ng bansa ay ang pagkawalan ng trabaho. While the employment rate of 92%, 92.2% in 2021 looks good, at ang unemployment rate natin is 7.8%.
Karamihan dito ay puro panandalian trabaho lamang sapagkat ito ay naglaan ang gobyerno ng 40 billion pesos para doon sa programa na tupad at doon sa GIP, yung Government Internship Program at saka yung tulong panghanap buhay. Pero panandalian ito. Ang kinakailangan natin dito ay mga permanenteng trabaho at kinakailangan natin ng micro-industrialization na magtatayo, ihikaya tayo ng mga negosyante at mga investors na magtayo ng mga maliliit na mga factories, mga pabrika sa mga bayan-bayan upang matugunan ang pagkawalan ng trabaho. At sa rice shortage naman, sa food security, hindi totoo na meron tayong rice shortage. Kung masusunod kung i-modernize natin ang ating post-harvest system, magmula sa pagpapatuyo ng palay at sa paggiling, meron pa tayong surplus na 3%. At yan ay dapat nating bigyan ang Rice Millers Association ng malaking tulong. Bigyan sila ng loan na kanila na mababayaran. Hindi sila makautang sa bangko dahil sari-sari store operation sila. Pero kapag modernize natin, magkakaroon tayo ng rice sufficiency. Thank you, Attorney Gadon.